Yo, what's up guys, Motopits TV. Ngayon mag-build tayo ng Honda Click, no? Ang naiba lang na ito sa reverse method. Kailangan lang natin itong syringe. Nabibili lang yan sa Shopee. Bali, dito tayo mag-build sa brake master natin. Bali yan, bubuksan natin yung brake master. Tapos dito natin papadaanin yung brake fluid sa baba. Papunta ng taas, no? Para yung hangin is ibubuga lang niya dun sa taas sa brake fluid mismo, no? Bali, itong rubber na to is kailangan natin buksan. Itong 8mm. Yan, buksan lang natin to para ma-access natin yung pinaka-terminal dyan sa loob. Ayan siya guys, oh. Bali, mamaya bubuksan natin yan. Gagamit tayo na itong screwdriver pang bukas sa brake master. Tapos itong syringe. Tapos brake fluid, no? DOT4 yan. Mas maganda yan. Mas ano yung boiling point yan. Mas mataas. Buksan natin yun guys. Bali, kuha na rin tayo ng basahin nyo para pag may tumuro sa pairings natin is hindi siya magbabakbak kasi masyadong corrosive yung brake fluid na yan eh. Yan, buksan lang natin to, itong brake master, yung takip nya. Reverse method tong gagawin natin, no? Mas madali ito kasi hindi naman lahat sa atin is marunong mag-bleed and veterano na sa pag-bleed, no? Ito easy way lang to, no? Sa pag-bleed kasi hindi ka na matatagalan, less time, less effort, saka hindi nakakasira ng brake lever. And ang gagawin lang natin is since may laman pa tong brake fluid natin, yung brake master natin, ibupin lang natin yung luma. Since may hangin pa siyang, may hangin yan na natitira sa loob ng hose, bawasan lang natin, huwag yung sasagad kasi may papasok na hangin sa loob. Bali, magtira kayo ng mga kahit 1/4 dyan sa loob ng brake fluid cap natin, no? And sip lang kayo dito sa brake fluid natin. Lakayan nyo yung butas para pumasok yung hose. Yan, sip lang tayo ng mga kahit kalahati lang. Magdaan-daan lang kayo kasi masyadong malaki itong syringe natin, no? 100 ml yan. Mas maganda kung makuha kayo ng mas maliit-liit lang dyan, mga 50cc ganyan. Pero mas preferred ko to kasi mas malakas yung pressure nito eh. Mas matutulak niya maigi yung brake fluid. Advisable din to, no? Itong ganito kalaki kasi pang bleed talaga sa motor to eh. Yan, bali ang gagawin nyo, kunin nyo itong size 8 na close wrench, no? Ipasok nyo dito guys sa tinuro ko dito ng tornilyo. Habang nakapasok yung tornilyo na yan guys, isusok-sok naman yung close wrench na yan dyan sa tornilyo, isusok-sok natin tong hose. Yan, pag nakasuksok na, itulak nyo pa para yung hangin nya is mawala. Ito na sa hose yung may mga hangin pa sa loob. Ibig sabihin yan, hindi pa tayo pwedeng mag-bleed. Bali, alisin muna natin yan. Press nyo lang, press nyo. Medyo matigas yan kasi natural yan kasi may pressure yan sa loob eh. Bali, kailangan natin tanggalin yan. Huwag nyong itutulak yan ng may hangin. Bali, habang nakapasok yung close wrench na yan sa loob ng tornilyo, nakasalpak din yung hose. Kasi tutulak natin yan mamaya eh, paangat dun sa brake master natin, no? Ayan, bali luluwagan natin tong tornilyo. Ayan, pihitin nyo pababa. Bali magiging counterclockwise yung pihit nyan para lumuwag yung tornilyo guys. Ayan, i-press lang natin. I-press nyo lang, sobrang lakas na press. May pressure talaga yan guys kasi brake fluid yan. Ayan guys, i-press nyo lang ng i-press. Aangat na yung brake fluid din doon sa taas. So, i-close muna natin. Pihitin nyo ulit paangat. Check natin din sa taas kung umangat-angat na siya ng konti-konti. Ayan, kung napapansin nyo guys, nagkakaroon siya ng brake fluid sa loob. Paunti-unti lang yan. Tinutulak niya yung hangin sa loob at the same time natutulak niya rin yung brake fluid.
Bali mas madaling paraan to para hindi na kayo mag-bleed ng ng matagal. Tsaka nakakasira din yan ng brake master, yung pindot piga ka ng piga sa brake lever mo. Bali ulitin lang natin yung process. Pihitin nyo ulit pababa para mag-open yung nut, para ma-access ulit yung daanan. And press nyo lang ulit tong syringe, yung parang injection na malaki din, syringe tawag din. I-press nyo lang ulit, tulak nyo para umangat ulit yung brake fluid pataas. Bali tutulak nyan yung hangin pataas, tapos yung brake fluid is tutulak din niya. Ayan, tulak nyo lang ng sobrang tulak kasi matigas talaga yan, natural yan kasi may pressure nga. Ayan, i-check nyo ulit yung taas. Ayan guys, nagkaka brake fluid siya pa unti-unti. Piga-pigay lang natin ng konti para gumanda yung daloy ng brake fluid, para makalabas yung hangin. Pagka tinutulak natin tong brake fluid paangat is yung hangin sa taas pumupunta dun sa brake master. Bali ang nangyari, bumubula yan sa taas. Yan, ulit-ulitin nyo lang yung proseso guys hanggang sa maramdaman nyo na matigas na yung brake lever nyo. Ibig sabihin, ubos na yung hangin sa loob. Ayan. Bali, tingin ko satisfied na ako dito sa tigas ng brake lever ko pag pinipindot ko kasi wala na siyang hangin sa loob. Maganda na ulit yung braking system niya. Isauli lang natin tong ibang brake fluid, no? Tapos check nyo tong brake master natin is puno na ulit yan. Check nyo, double check nyo. Yan, isauli nyo lang yung ginamit ng brake fluid na luma para magamit nyo pa sa sunod. Ay, tingnan nyo yung brake master natin is puno na yung brake fluid nya. Muntik na umangapaw. Yan, kung nagustuhan nyo yung video guys, huwag nyo na lang kalimutan mag-like and subscribe. Thank you guys. Ride safe.